Welcome sa online Bible study. Ako po si Pastor Erwin Dabanden, nagsisikap na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang pag-aaral natin ngayon ay pinamagatan kong ipakita mo sa amin ang Ama. Ang Diyos ang sumama sa atin habang tayo ay nag-aaral ng kanyang mga salita na itinuro ng Panginoong Hesus. Bago natin panoorin ang kabuuhan video, manalangin muna tayo para tulungan tayo ng Espiritu Santo na sinugo Ama para maunawaan natin ito ng malinaw. Ama naming Diyos, salamat sa iyong salita. Buksan mo ang aming isipan at puso upang maunawaan namin ang katotohanan ng iyong inihayag sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesu Kristo. Naway hindi namin ipilit ang aming mga ideya sa teksto, kundi hayaang ang teksto ang magsalita amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, ang Juan Kabanata 14 na ay hindi isinulat upang lituhin ang mga alagad, kundi upang aliwin sila. Ito ay bahagi ng tinatawag na farewell discourse ni Jesus. Ito ang huling gabi bago siya hulihin. Ang konteksto ay kalungkutan, takot, at pagkalito ng mga alagad. Sinabi ni Jesus sa Juan 13 na siya ay aalis, sinabi rin niyang may magtataksil, at si Pedro ay itatanggi siya. Kaya ang Juan 14 na ay salita ng aliw, hindi debate sa pilosopiya. Ito ay mga salitang binigkas ni Jesus sa huling gabi bago siya hulihin. Ang mga alagad ay puno ng takot, kalituhan, at pangamba. Sinabi ni Jesus na siya ay aalis, may magtataksil sa kanya, at si Pedro ay itatanggi siya. Kaya ang sinabi ni Jesus ay hindi pilosopiya kundi aliw, huwag magulumihanan ng inyong puso. Ang tanong natin ngayon, paano niya inaliw ang kanyang mga alagad? At ano ang itinuturo ng talatang ito tungkol sa kanyang relasyon sa Ama? Tulad ng dati, iisa-isahin po natin ang mga ito para makuha natin ng tumpak ang tamang interpretasyon ng mga talata. Unang punto. Juan Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 3, pananampalataya sa Diyos at sa kanyang sinugo. 1. Huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3. At kung ako'y pamaron at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay domon. 1. Magsisampalaya kayo, verse 1. Huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Naramdaman ni Jesus ang pagkatakot, pagkalito, at pangamba ng kanyang mga alagad dahil nagpapalam na ito sa kanila. Kaya nagbigay si Jesus ng pananalita na magbibigay sa kanila ng kal-iwan. Ito ay pananalita na kal-iwan pero magtuturo sa atin ng malinaw at importanteng doctrinal teaching. Paalala niya sa kanyang mga alagad na huwag silang matakot kung siya ay lilisan na sa mundong ito basta manampalataya lang sila sa Diyos. Kung mapapansin natin dito, ang salitang pananampalataya ay tumutukoy hindi lang sa Diyos Ama kundi pati sa Kanya, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Tahasang itinuturo dito ni Jesus na ang pananampalataya natin ay kailangang nakatuon sa Ama at Anak. Hindi niya sinabing, ako ang Diyos na inyong sampalatayanan. Hindi niya rin sinabi na sa Ama lang kayo manampalataya. Kundi sinabi niya, manampalataya kayo sa Diyos at sa akin. Inilagay niya ang kanyang sarili bilang hiwalay ngunit kaugnay sa Diyos. Hindi maaring ang Ama lang ang iyong luwalhatiin at hindi rin maaaring ang Anak lang, kailangang dalawa sila. Ito ang talata, Juan Kapitulo 12 versikulo 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Pararangalan ng Ama, iyong mga taong ang paglilingkod ay nakaukol sa Panginoong Hesus. Hindi lahat ng paglilingkod ay tinatanggap ng Diyos Ama, kundi ang paglilingkod lang na nanggaling sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, iyong mga utos at kalooban ni Jesus ang dapat nating gawin at sundin, dahil kapag sinunod natin si Jesus, ang naluluwalhati ay ang Ama. Juan Kapitulo 15 versikulo 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Indirect obedience ito, ang Diyos ang nasusunod kapag sinunod natin si Jesus, ang Diyos ang napaparangalan kapag pinarangalan natin si Jesus. Iyan dapat ang protocol na dapat nating sundin ang pagsunod kay Jesus ay pagsunod sa Ama. Sabi ng mga talata, Juan Kapitulo 13 versikulo 31, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ministeryo ni Kristo, nahahayag ang kadakilaan ng Ama. Si Jesus ay gumagawa hindi para sa satiling interest kundi para sa kaluwalhatian ng Ama. 2. Sa bahay ng aking Ama, verse 2.
Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Malinaw ang sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama. Hindi sinabi ni Jesus, doon sa aking bahay. Malinaw na hindi siya ang may-ari ng bahay pag-aari ito ng ama. Sinugo ng Diyos si Jesus upang tipunin at iligtas ang tao. Ang sino mang sumampalataya at sumunod sa aral ng Pangnoong Jesus, ay gagatimpalaan ng kaligtasan. Ito yung pangako na ibinibigay ni Jesus sa mga ililigtas. Sa bahay ng aking ama, ito ay mga salita ng kasiguruhan sa mga maniniwala sa kanya. Huwag silang matakot kung makaranas man sila ng kahirapan dito sa lupa, huwag silang matakot kung makaranas silang matulog sa mga lansangan, dahil maraming silid sa bahay ng kanyang ama. Inihahanda na ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad sa darating na pag-uusig. Hindi pa alam ng mga alagad ang magiging kapalaran nila, pero, alam na ito ni Jesus, pinalalakas niya na ang loob ng mga alagad. Pagdadating ng pag-uusig, handa na silang harapin ito, huwag kayong mag-alala, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung mapapansin ninyo, hindi ipinangako ang makamundong kaginhawaan, bahay, kotse, lupa, at magagandang damit, kundi ang makalangit na ginhawa na hindi mauubos. Si Jesus ay hindi ang destinasyon, kundi ang tagapagdala ng ililigtas papunta sa destinasyon ang Diyos Ama. Ito ang aliw, may ama na naghahanda ng tahanan, at may anak na nagsisilbing daan patungo roon. Ang ama ay nakahanda na para tayo ay tanggapin sa ating pagdating. 3. Muli akong pari rito, verse 3. At kung ako'y pamaron at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling pari rito ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay domon. Ang sino mang tagasunod ng ating Panginoon, may assurance tayo, mula sa bibig mismo ni Jesus, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay domon. Walang iwanan. Tiyak na isasama tayo ni Jesus. Tiyak ang ating kaligtasan. Walang ibang daan papunta ng langit, kundi ang mga turo lang ni Jesus. Sapagkat ang tagapagdala ng salita ng Diyos ay si Jesus, lahat ng salita at turo ni Jesus ay galing sa Diyos Ama. Ito ang mga talata, Juan Kapitulo 17 versikulo 8, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nanggakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Ibig sabihin, ang Diyos na rin ang nagturo ng tamang daan sa pamamagitan ni Jesus. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, hindi niya maatim na tayo ay maliga ng daan at hindi makarating sa langit, kaya naglaan siya ng tutulong at gag-abay sa atin upang huwag tayong maliga ng landas. Si Jesus talaga ang tunay na sugo ng Diyos at tunay na daan. Ipinadala siya ng Ama upang tulungan at gabayan tayo sa buhay natin dito, na huwag tayong maliga ng landas at makarating sa dako ng Ama pagdating ng panahon ng ating pagpanaw. Ikalawang punto. Juan Kapitulo 14 versikulo 4 hanggang 6, S.I. Jesus bilang daan. 4. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon, paano ngang malalaman namin ang daan? 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi pa rin nauunawaan ng mga alagad kung saan patutungo si Jesus, samantalang malinaw naman itong sinabi ni Jesus sa kanila. Sinabi ni Jesus na pupunta siya sa langit kung saan doon nakatira ang Ama, at ipinagmalaki pa niya na maraming bahay sa kinaroroonan ng Ama. Sinabi pa nito, mauuna siya sa mga alagad upang ipaghanda sila ng matitirhan. Malinaw na sinabi nito na ang kanyang tungo ay sa langit, sa tahanan ng Ama. Bagamat malinaw na itong sinabi ni Jesus, nagtanong pa rin si Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon, paano ngang malalaman namin ang daan? Minsan, kahit malinaw na itong itinuro sa atin, hindi pa rin natin ito maunawaan. Si Jesus na ata ang pinaka-most quoted na teacher sa lahat, maraming mga turo siya na hindi nauunawaan ng mga tao, minamali nila ang kahulugan. Kahit hindi siya nauunawaan ng mga alagad, nagpatuloy pa rin siya na pagtuturo, binigyan pa rin ito ng diin ang pagpunta sa langit. Iyong hindi tinanong ni Tomas, ito ang binigyan ng diin ni Jesus na sagutin, sinabi ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Dito, nagsasalita na si Jesus tungkol sa pararaan ng pagpunta sa langit, daan, katotohanan, at ang buhay. Ang tatlong ito ay mga importanteng sangkap na dapat gawin at sundin upang makamit ang kaligtasan. Subukan nating alamin ang kahulugan ng tatlong ito. 1. Ang daan, gumamit ng salitang daan, si Jesus, upang bigyan ng diin na ang pagpunta sa langit ay nangangailangan ng daan, kaya sinabi niya na ako ang daan. Yamang ang pupuntahan ay langit, hindi literal na daan ang tinutukoy ni Jesus.
Ang ibig sabihin, si Jesus bilang daan, sa kanya dapat pumunta ang tao, ang mga salita dapat ni Jesus ang sinusunod. Bilang sugo ng Diyos, siya ang binigyan ng awtoridad na magligtas ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan. Mga kapatid, pansinin natin ang loika ng pangungusap. Kung si Jesus ang daan, may patutunguhan. At malinaw ang patutunguhan, ang Ama. Ang daan ay hindi kailanman ang destinasyon. Kung si Jesus ang Ama mismo, mawawala ang saysay ng salitang paparoon sa Ama. Ang itinuturo ni Jesus ay ito, walang sino man ang makakalapit sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ng kanyang itinalagang tagapagligtas. 2. Ang katotohanan, ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan na nakaground sa katotohanan dahil ang Diyos ay puno ng katotohanan, walang matatagpuan sa kanya na kasinungalingan. Malaking kasalanan sa Diyos ang pagbaluktot ng kanyang salita. Kaya nga, sinabi ni Jesus na sambahin ng Diyos sa katotohanan. Si Jesus ay sinugo para magdala ng katotohanan upang maging tumpak ang paglilingkod na gagawin ng mga tao. Ayaw ng Diyos na ang naglilingkod sa Kanya ay nanghuhula lang ng kanilang gagawin, maaaring tama o mali, gusto niya ay tiyak. Kaya nga nagpadala siya ng kanyang sugo para turuan tayo sa lahat ng ating gagawin, pero ayaw nating sumunod. Patuloy pa rin tayong naghahakahaka sa ating paglilingkod sa Diyos, ang salita ng tao ay sinasabi nating salita ng Diyos. Kahit hindi natin nababasa sa Biblia, ay pinaninindigan na yon ang tama. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay isang persona lang, ang Ama, at si Jesus, ay hindi Diyos, siya ang bagtong na anak, ang nag-iisang isinugo. Pero, pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ito, nag-imbento sila ng isa pang kaisipan, at sinabi nila na iyon ang katotohanan. Hindi maaari na ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona. Ang Diyos ay pwedeng tumayo ng nag-iisa lang, hindi kailangan ng katulong, hindi niya kailangan ng ibang mga persona. Ang malala pa rito, si Jesus na hinirang ng Diyos na maging tagapagligtas ay ginawang Diyos din, bahagi ng tatlong persona, kasama ang Espiritu Santo na sinugo rin ng Ama, para tulungan tayong mga tao na sumunod sa kanyang kalooban. Kailan pa nagkabahabahagi ang Diyos? Hindi na ba kayo nag-iisip? Ang Diyos ba ay nabahagi na sa tatlo? Kailangan pa bang buuhin ang talong persona para makumpleto ang pagka-Diyos? Maling-mali ang pagkakilala ninyo sa Diyos, hindi ninyo nauunawaan ang kanyang kadakilaan. Pinipilit ninyong ilagay ang Diyos sa inyong isipan, binibigyan ng kahulugan kung ano ang Diyos ayon sa inyong pangunawa. Binabasa ninyo ang Biblia para may panlaban kayo sa debate, kaya hindi ninyo nakikita ang katotohanan sa salita ng Diyos. Hindi ninyo binabasa ang Biblia na mayroong sensirong panalangin na maunawaan ninyo ito at makita ang katotohanan. Ang Biblia ay salita ng Diyos, kung itinataas natin ang Diyos, itaas din natin ang Biblia, at sundin ang lahat ng nakasulat dito sapagkat ito ang nagtuturo ng kalooban ng Diyos at ng katotohanan. Diyos lang ang karapat-dapat na sambahin, wala nang iba. Kung tumanggap man ng pagsamba si Jesus, iyon ay dahil sa utos ng Diyos. Ito ang mga talata, sa Filipos 2:9-11, ganito ang sinasabi, Siyam. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, 10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nang-asa langit, at ng nang-asa ibabaw ng lupa, at ng nang-asa ilalim ng lupa, 11. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Inutusan niya ang lahat ng mga nilalang, nakikita man o hindi nakikita na sumamba, lumuhod, sa Kanya. Kaya ang pagsamba kay Jesus ay ayon sa kapahintulutan ng Diyos Ama. Sa Juan Kapitulo 4 versikulo 23, ganito ang sabi ni Jesus, datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Hinahanap ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya ay kailang sumamba sa Espiritu at katotohanan, ito lang ang tamang paraan ng pagsamba sa Diyos na kaangkla sa Espiritu at katotohanan. Ang mga imaheng inanyuhan ba ay nakaangkla sa katotohanan? Hindi. Dahil gawa-gawa lang ito ng mga taong mayroong kasanayan sa paglikha ng sining. Ang mga imahe ay nakaangkla sa kasinungalingan, hindi roon makikita ni Titing na katotohanan. Saan nila nakuha ang imahe ni Santo Niño? Ang batang Jesus sa Biblia ay bahagi ng kwento tungkol sa pagiging bata ni Jesus, hindi dapat gawaan ng imahe. Hindi ito dapat pinuprosesyon, sinasayawan, at isinisigaw ng mga tao ang Viva Santo Niño, dahil isa itong kasinungalingan. Hindi umiiral ang imahe ni Santo Niño, at ang iba pang mga alagad at maging si Jesus mismo. Lahat ng mga imahe ng mga ito ay pawang likha at gawa ng tao. Dapat ninyong unawain ito, hindi larawan ang mahalaga sa Diyos, kundi ang kanyang mga salita, sapagkat ito ang nagsasabi ng katotohanan na dapat nating sundin.
Mawawalan ng kabuluhan ang salitang sumunod sa Diyos kung imahe ang ating itataas sapagkat hindi ito nakapagsasalita. Nakasalalay sa kamay ng may-ari ang kanyang kinabukasan kung magpapatuloy pa ba siyang iiral o dapat na siyang sirain. Hindi mananahan ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga larawang gawa ng tao. Naghimala raw kanila ang mga santo, pinagaling sila sa kanilang mga karamdaman. Mga kapatid, hindi Diyos ang may gawa yun, gawa yun ng dyablo para lituhin ang ating pananampalataya. Hindi makikipag-cooperate ang Diyos sa mga rebulto para ibahagi rito ang kanyang kaluwalhatian. Huwag tayong padaya, nililigaw lang tayo ng mga masasamang espiritu para iligaw. Basahin natin ang Biblia, dito lang natin matatagpuan ang katotohanan ng buong pagpapakumbaba para gabayan tayo ng Espiritu Santo papunta sa lawanag at katotohanan. Ang katwiran nila, ginagawaan namin sila ng larawan at mga rebulto upang kilalanin ang kanilang kabayanihan, lalo na ang mga namatay na martir, hindi para sambahin. Pwede tayong gumawa ng mga rebulto at larawan ng ating mga bayani bilang pagpaparangal sa nagawa nilang kabayanihan sa ating bayan, tulad nila Jose Rizal, Andres Bonifacio, at iba pa. Pero, sa mga mananampalataya ng Diyos ay hindi ganoon, Diyos ang siyang nagbibigay ng parangal, hindi tao. Maging si Jesus ay nagwika sa Juan Kapitulo 5 versikulo 41, hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Si Pablo ay nagwika rin sa Romans 29 minuto pasado alas 2, ang kanyang papurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Sa 1 Corinthians 4:5 ay mayroon ding tala na magkapareho at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso at kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng papurihan sa Diyos. Hindi tao ang nagbibigay ng parangal sa kapwa-tao kundi ang Diyos. Hintayin natin na ang Diyos ang magangat at magparangal sa buhay natin. Mali ang practice ng mga tao, sila ang nagbibigay ng parangal sa mga bayani ng pananampalataya. Hindi ganun dapat, hinihikayat nga tayo ng Panginoong Hesus na huwag ipangalandakan kung tayo man ay nakakagawa ng mabuti, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti, Mateo Kapitulo 6 versikulo 5. Ang totoo niyan, palusot lang natin ang ganitong katwiran, pero ang totoo sinasamba natin ang mga rebulto. Ang patunay dyan, ang rebulto sa Quiapo na tinatawag na Black Nazarene. Grabe ang mga tao kung sambahin nila ang rebulto. 3. Ang buhay ang pangako ng Diyos sa mga sumasampalataya sa kanyang anak ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan sa kanyang anak lang, si Jesus. Sa mga nagnanais ng buhay na walang hanggan ay lumapit sa Panginoong Hesus, hindi nyo ito matatagpuan sa kanino paman kundi eksklusibo kay Jesus lang. Siya lang ang autorisado ng Ama na magligtas sa tao at magdala sa atin doon sa langit. Kaya sinabi niya na ako ang buhay. Sabi sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Si Jesus lang ang autorisado ng langit na maging tagapagligtas ng tao. Tere na kay Jesus, ang ating tagapagligtas. 4. Juan Kapitulo 14 versikulo 7 hanggang 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, ito ang talatang madalas hindi nauunawaan. Sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Tanungin natin, sinasabi ba niyang siya ang Ama? Hindi. Ang Ama at Anak ay magkahiwalay na pagkakilanlan, pero pagdating sa misyonal na layunin ay isa lang sila. Ang katibayan na magkahiwalay ang dalawa ay ito, Juan Kapitulo 3 versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi rito na ibinigay ng Ama ang kanyang bagtong na anak, may nagbigay at may ibinigay. Isa lang ba ang tinutukoy roon o dalawa? Dinidiktahan tayo ng ating sentido komun na ang nag-utos ay hiwa lang sa inutusang Ama ang nag-utos at anak ang inutusan. Mauunawaan natin na hindi pisikal na imahe ang tinutukoy ni Jesus kundi ang layunin. Tulad ng military, sinasabi nila na isa lang ang kanilang layunin, ang ipagtanggol ang bayan. Marami sila pero isa sa layunin. Sa kulturang Hudyo, ang sinugo ay kumakatawan sa nagsugo. Kapag nakita mo ang gawa, ugali, at salita ng sinugo, nakikita mo ang kalooban ng nagsugo. Kaya't sa buhay ni Jesus, nakita ng mga alagad kung sino ang Ama mahabagin, banal, at tapat. Malinaw itong inihayag ni Pablo sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 15 na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Hindi nakikita ang Diyos, pero parang nakita mo na rin ito sa pamamagitan ni Jesus sapagkat siya ang larawan ng Diyos. 4. Juan Kapitulo 14 versikulo 10 hanggang 11, ang autoridad ay nagmumula sa Ama. 10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin?
Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. 11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Malinaw na ipinaliwanag ito ng sumusunod na pangungusap, ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Hindi ko sinalita sa aking sarili, ibig sabihin ay mayroong ibang nagtuturo sa kanya, hindi niya tinuturuan ang sarili. Ang Ama na tumatahan sa akin. Hindi mo pwedeng sabihin ang salitang tumatahan kung ang tinutukoy mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, ang Ama na tumatahan ay hiwalay sa kanya na tinatahanan. Ang Ama at Anak ay hindi iisang persona lang. Malinaw ito na ipinaliwanag sa susunod na talata, ang mga salitang, ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, nagpapahayag na ang Ama at Anak ay magkahiwalay. Ang salitang nasa, sa English ay, in the, nagpapahiwatig na mayroong distansya silang dalawa. Hindi mo pwedeng gamitin ang, in the, kung isa lang ang tinutukoy, ikaw mismo sarili mo. Maliwanag na mapapansin natin dito na, hindi iniisip ni Jesus ang kanyang pagkakilanlan, hindi ito ang kanyang ipinapaliwanag, ang focus niya sa mga talatang ito ay ang paniwalaan siya ng mga tao, sapagkat napakahalaga ng kanyang sasabihin. Kaya ang sabi niya, magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Ayaw kasi siyang paniwalaan ng mga tao, kaya sinabi niya, kung ayaw ninyong maniwala, tingnan ninyo ang aking mga gawa, kung ang mga gawa ko ay Diyos lang ang pwede gumawa, ibig sabihin, galing ako sa kanya at sinugo niya ako. Ito ang mga talata, Juan Kapitulo 5 versikulo 19, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Ang nakita niyang ginagawa ng Ama ay siya niya ring ginagawa. Ang salitang nakita, ibig sabihin, dalawa sila, ang isa ay gumagawa at ang isa ay nanunood sa gumagawa ginagaya ang ginagawa. Basag talaga ang paninindigan rito ng mga oneness. Napakalinaw. Hindi siya nagsasalita sa sariling awtoridad. Ang Ama ang pinagmumulan ng kanyang mga salita at gawa. May nagbibigay, at may tumatanggap. May nagsusugo, at may sinugo. Conclusion. Mga kapatid, ang sagot ni Jesus sa kahilingan ni Felipe ay ito, kung nais ninyong makilala ang Ama, tingnan ninyo ang aking buhay at sumunod kayo sa akin. Si Jesus ay hindi humalili sa Ama. Dinadala niya tayo sa Ama. Mga kapatid, dumaan tayo kay Kristo upang makalapit sa Ama. Amen.